Beloved Brother Albert Arroyo sa kanya pong patutuin. May praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. I give double honor and cherish blessings, preachings, teachings to our dear beloved, honorable Pastor Evangelist Vildis Almeida and beloved, honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Praise the Lord at sa ating beloved Almeida families, sa ating beloved children. Praise the Lord. Hallelujah. Uri ng ating pinakamamalapisos ang mapagpalang gabi po at sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Isang dakilang privilege na makatayo sa banal na pulpito upang ating lulatiin at puri't pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na natunay na simula na makilala ko ang ating pinakamamahal na Jesus sa banal na misteryong ito na tunay nga po na dito ko po naramdaman ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Jesus na kung paano na maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus ng may buong katapatan. Nang hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Jesus, ang inyong bang lingkod ay natunay po na masabi ko po sa edad ko po na 7 years old, ako po ay nagkaroon ng kaisipan na itakwil ko po yung Diyos na kinikilala ng aking ina. Sa dahilanan po ng aking ina ay namatay po siya sa karamdaman na tuberculosis. At ang pinakamasakit po na naging kamatayan niya ay siya po ay namatay sa sanhi din po na tinatawag na barang. Ito pong barang na to ay ito po ay iba't ibang uri na insekto na lumalabas sa kanyang katawan. Sa ulo niya ay lumalabas yung buhangin na puti. Sa ilong niya, sa bibig niya ay lumalabas po yung iba't ibang insekto like yung maliliit na insekto po, then yung iba't iba nga yung pati langgam po na ayun yung po yung mismong nagpapahirap sa kanya at na kung saan po ay namatay po ang aking ina. Tumatak po sa akin kaisipan na sabi ko, kala ko ba may Diyos na nagbabago ng buhay ng tao, may Diyos na nagpapakali ng karamdaman. Bakit yung aking ina, siya po ay panatikong dekandado na sa dambuhalang relihiyon. Andun yung kanyang panata. Subalit, bakit paulit-ulit ang kanyang panalangin, hindi po walang katugunan hanggang sa yun ang naging kamatayan niya. At ang masakit po ang nagbarang sa kanya, yung tunay niyang kapatid, kadugo niya, yun po yung mismong nagbarang sa kanya. Kaya tumatak sa aking kaisipan, kahit kailan ay wala akong kikilalanin Diyos, wala akong ibang paniniwalaan. Sapagkat kung may Diyos, bakit sa mura kong edad ako ay naulila? Dumating yung point na tumatak sa aking isipan sa tamang edad ko, babalikan ko yung pumatay sa aking ina. At hindi ko po alam na bago po pala mamatay ang aking ina, ako po ay binilin sa kanyang matalik na kaibigan na Chinese. Ito po si Mr. Chen Wong at si Sechua Wong. At ako ay hinabilin sa matsalita, inampun po niya ako. At mula 7 years old hanggang 17 years old, nagbago po ang takbo ng aking pamumuhay. Napasama po ko sa grupo ng Black Dragon Kung Fu Master. At isang sport po sa larangan ng martial art. Tinuruan po ako kung paano pumatay ng tao, kung paano bumutas ng katawan ng tao, kung paano dumukit ang puso ng tao sa pamamagitan ng aming daliri. Pinagsikapan ko po na maabot ko po na ako po ay maging, pinangarap ko po na maging isang instructor. Kaya po naging first black belter po ako. Mula 7 years old hanggang 17 years old, doon po umikot yung aking buhay.
At inadapt nga po ko ng mag-asawang Chinese po. Hanggang sa napalitan po yung aking pangalan sa China. Ako po ang pangalan ko po doon is Mr. Yang Shen Wong. Kung ano po yung pagkatao ng isang Chinese, naging Mongye po ako. At lahat po ng iba't ibang technique ng martial art ay pinag-aralan ko. Sa kadahilanan gusto kong patayin yung mismong pumatay sa aking ina. Hanggang sa inilalaban po ko sa iba't ibang lahi. Walang armor, full body contact. Wala po akong pag-ibig. Kung sino po yung mapatapat sa amin, bata man yung matanda, babae man yan, o ano man ng kanyang kasarian, ay hindi ko po tinatanggihan po yan sapagkat iniisip ko lahat ng nakakaharap ko ay kaaway ko. At dumating yung point na nagkaroon po ng digmaan martial arts sa dako ng Baguio City. Ang sabi ko po, ito na yung pagkakataon na maaari kong mabalikan yung tiyahin ko na pumatay sa aking ina. Sa matsalita po, buo na po yung aking plano. Nang inuwi po ako dito sa Pilipinas sa dako ng Baguio City, andyan po na natapos po namin yung mission namin sa digmaan martial art na ang sinumang manalo ay bibigyan ng authority ng ating gobyerno kung paano magtuturo sa lahat ng kumukuha ng criminology, yung mga militaryo, kapulisan, tuturuan ng self-defense kung paano pumatay ng tao, kung paano bumutas ang katawan ng tao sa pamamagitan ng daliri lamang. Pero po ang sabi nga po, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. At sa loob pa lang po ng sinapupunan ng ating ina, ay pinili na pala tayo ng ating pinakamamahal. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Dumating yung time na ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Nakuha ko po ito sa sport ko po. Nagkaroon po ng fracture sa aking kanan tuhod. At ang fracture ko po ay nagkaroon po ako ng crack sa aking tuhod. Naipitan po ko ng ugat. At ayun po yung magiging kadahilanan ng aking kamatayan sapagkat yung ugat na naipit sa aking binti, hindi po na nagsasirculate yung dugo. Ang tendency po nun, yung hindi po mag-circulate yung dugo, yung naiipon, yun po yung mabubulok at kapag natuluyang maputol yung aking ugat, kapag kumalat po yung nabubulok na dugo ko po sa aking pong katawan, yun po yung magiging lason. Naging hopeless po ako sapagkat nang nakuha ko yun, tinarider po ako ng kalaban ko po. Sa unang fight po namin, unang inatake niya po yung referee para mawala po yung focus ko sa kanya. Pag salo ko po sa referee, hindi ko po napansin yung paa niya ay dumaan sa ilalim. Tumama po ito sa aking bibig mula bagang. Lagas po yung aking ipin hanggang sa na-blackout na po ko. Hindi ko na po alam ang nangyari. 3 weeks po akong walang malay. 8 months po ako nakumpay sa Chinese hospital. At nang ako po ay nagkaroon ng malay, sabi ng Chinese doctor, Mr. Yang Shen Wong, wala ka ng pag-asang gumaling at wala kang pag-asang makalakad at maaari kang mamatay sa iyong karamdaman. Nawalan po ako ng kapayapaan, hopeless po ako, hindi ko po alam kung anong aking gagawin. At ang sabi ng doktor, maaari lang po madukton yung aking buhay kung puputulin po yung aking kanang paa. At hindi nila masisigurado kapag ito'y isinagawa nila ay mabubuhay ako. Pero ang sabi ko po, di bali nang mamatay ako na kumpleto ang aking paa, kaysa mamatay ako na kulang ang aking bahagi ng katawan. Alam niyo po minamahal, nag-decide po ako, nakiusap ako sa mismong pangalawang father ko po na nag-aruga sa akin, na iuwi ako sa tunay kong tatay. Diyan po sa dako ng Marikina Sports Center po, sa likod po yan ng Amang Rodriguez. Diyan po ako isinilang, diyan po ako nakatira. Alam niyo po minamahal, pumayag po yung nag-ampon sa akin, sige. Pero kapag gumaling ka na, babalik ka sa amin. Hindi po ako nangako sa kanila. Alam niyo po, pag uwi ko po, nakausap ko po yung aking beloved tatay. Sabi ko, Tay, dali niyo po sa isang lugar na kung saan meron tayong kamag-anak. Alam niyo po, bago ko po nakilalang mahal na Panginoon, iba't ibang congregation po ang aking nasamahan dahil sa kagustuhan ko po ng kagalingan. Naging iglesia rin po ko ni Christ. Naging ibang-ibang congregation po at hanggang sa
bigo po ako sa kagalingan sa karamdaman. Way back 2001 nang ako po ay na-save. Alam niyo po, minamahal lang ako po ay nasirahan. Sabi na aking beloved pinsan na dating preacher, ang sabi niya, "Bunso, sumama ka sa akin. Dadaling kita sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan." Sa mga salitaan, sabi ko po, lahat na ng lugar ay napuntahan ko, lahat ng gusto kong lugar ay gusto kong puntahan ay napupuntahan ko, lahat ng gusto kong bilhin ay nabibili ko, lahat ng gusto kong kunin ay nakukuha ko. Pero yung sinasabi mong lugar na hindi ko pa napupuntahan, nagkakamali ka. Pero ang sabi sa akin ng aking pinsan, Kuya Andy Arroyo, sabi niya, "Basta sumama ka sa akin, titiyakin ko sa iyo, yung lugar na pupuntahan natin ay hindi mo pa mapupuntahan. At diyan magkakaroon ka ng kapayapaan at tunay na kagalingan." Yes, amen. Hallelujah. Alam niyo po, may namahal, ang sabi sa akin na aking pinsan, "Kapag hindi ko napatunayan sa iyo na totoo ang sinasabi ko, handa ako magpaputol ng aking ulo sa iyo." Ako po ay na-challenge. Ang sabi ko po, "Sige, kung hindi mo mapatunayan sa akin, yung pupuntahan natin, diyan ako magkakaroon ng kapayapaan. Ako mismo ang puputol sa iyong ulo." Bakit po? Sa Chinese po, una, ikalawa, nagkamali ka, may kapatawaran ka pa. Sa ikatlo, ang hatol sa iyo ay kamatayan. Kaya po, ganun po kalakas na hinamon ko po yung aking pinsan. Pero siya po ay relax lang. Habang tinitingnan ko siya, masayang masaya po siya sa kanyang ginagawang pag-share sa akin. Alam niyo po, nang ako po ay nakadalo sa banal na gawain na ito, sa pangunat, panalangin at pagluhod ng ating beloved honorable pastor, habang ako po ay nag-userve sa banal na gawain, may kakaiba na po nararamdaman. May malakas po na hangin na umiikot po sa aking paligid. Yes, amen. Hallelujah. At para po kung binuhusan ng isang timbang tubig na may yelo na doon ko palang naramdaman. Nang ako po ay dumalo, nakinig at nag-observe, ang sabi ng preacher, "Tanggapin mo ang mahal na Panginoon at magkakaroon ka ng kaligtasan." Sa magsalita po, lahat po na sinabi ng beloved preacher po, sinunod ko po. At sabi sa akin, "Magpabautismo ka. At dyan mo mapapatunayan na totoo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade." Alam niyo po, nang ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa buong buhay ko, hindi ko pa po nakita yung bagay na nakita ko sa bautismal tub. Alam niyo po, mga minamahal, nung nasa ilalim ako ng tubig, nakita ko po yung naghawak sa aking kamay, dahil yung kamay ko nakapatong sa aking tiyan. At ang isang bagay na nakita ko po sa aking paa ay hindi bang karaniwang bagay na kamay na humawak sa aking paa na may fracture. Napakalaki po ng kamay niya na hindi ko po maipaliwanag. Talagang doon ko lang po nakita. Hinila po yung aking paa. At sa ilalim ng tubig, naramdaman ko yung lagotok ng aking buto. Yung hinihila po yung ugat na sa aking binti. Yes, amen. Hallelujah. Sa ilalim pa lang ng tubig, mga minamahal, sa isip ko lang, siguro doon na ako mamamatay. Pero nagkamali po ako. Dahil pala yung kamay na yun, ang kamay na ating pinakamamahal na Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ilang taon ko po hindi ko po maangat yung aking kanang paa dahil naisip ko kapag magkamali ako ng kalay, maaari ako mamatay. Simula dito agad dyan sa upuan na unahan na yan, 1 oras kalahati bago ko marating yan. Subalit ang ako'y nabautisma sa tubig sa pangalan ni Jesus. Laking gulat ko, mga minamahal, yung aking kanang binti ay kusang umaangat. Yes, amen. Hallelujah. At kusang ito umaakbang hanggang sa nakarating po ako sa CR. Iyak po ako nang iyak. Sabi ko, paano nangyari to? Sa dinami-dami na pinunta ko, pero ngayon ko lang napatunayan na meron pala Diyos na nagpapagaling. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Doon ko na-realize na yung Diyos na itinakwil ko, yung Diyos pala, siya pala yung magpapagaling na ay karamdaman sa managawain ito. Hallelujah. 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 Bilang baguhan, minsan andun yung pag-aalinlangan. Gusto ko po makasigurado nang ako po ay pumunta sa Korean Hospital para ipacheck yung fracture ko po. Nang isinalang po ko sa aparatos, ang himala ng mahal na Panginoon, negative po yung fracture ko. Normal po ito. Yes, amen. Hallelujah.
Kaya nangako po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung natitirang buhay ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Panghawakan mo lang ako. Kaya simula noon hanggang ngayon, patuloy niyo po akong pinakahawakan at sa kabagan ng mahal na Panginoon. Sa mga naipon at unat panalangin ng ating beloved honorable pastor, isa na po ako na ginagamit bilang isang full-time worker at mga ngaral sa Dakon at 13, Martires Outreach po. Yes, amen. Hallelujah. Puri na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi sayang ang ginagawa natin paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala dahilan para tayo tumalikod sa mahal na Panginoon, kundi magpatuloy, pahalagaan at turo at aral ang ating minamahal at ginagalang na magulang sa mahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagdadakila, pagkalati, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.